Hello mga ka-GERD. Para sa mga may acid reflux dyan na nagsasuffer na matagal nang nahirapan dyan sa sakit niya. Isishare ko lang po sa inyo kung paano ako gumaling na hindi ako nagpa-ospital po. Kasi nag-try na ako nagpa-ospital. So ang laki talaga ng gastos ko. Lalo pa nagpapanik ako, nagtitrigger yung acid reflux ko. Akala ko katapusan ko na. Halos umiiyak na nga ako dahil hindi na ako makahinga. So hirap na po talaga ako. So ang ginawa ko po is, kasi gastos ako ng gastos, ang ginawa ko na lang po is, naisip ko na lang na talagang nag-resign na ako sa trabaho ko kasi nasa Saudi po ako noon. So nag-resign ako sa trabaho ko, ako gumastos sa sarili ko, ako bumili ng ticket ko lahat. Para lang akong gumaling kasi nahirapan na po talaga ako. Parang sobrang depressed ko kasi nagkaroon ako ng anxiety, asthma, lahat na pumasok na sa akin. So ang ginawa ko lang po, umuwi ako ng Pilipinas. Pag uwi ko ng Pilipinas, dumiretso po ako ng probinsya. So pag uwi ko ng probinsya po is, ang gusto ko lang sa probinsya kasi ang maganda doon is nakakatulong po talaga yung surrounding mo. Kasi puro puno, presko ang hangin, tapos nakakatulong din po yung mga taong nakakaharap mo, no, hindi sila toxic, hindi sila stress. So nakakatulong po 'yun sa may mga acid reflux po, lalo na yung nagkaroon ka ng anxiety kasi may pag inaatake ka may tutulong sa iyo. So ang acid reflux naman po is hindi naman nakakaano yan, is ano na talaga, nagpapanik ka lang talaga kasi nagpapalpitik yung heart mo, tapos hindi ka na makahinga. So pag inatake ka ng anxiety, so ang ginawa ko lang po is sinubukan ko po talaga ng ano yung ang ginawa ko lang po is home remedy lang po. Kasi kung magpa-hospital ka, bibigyan ka lang ng omeprazole, aspirin. So ano lang yung bibigay sa iyo. So wala, hindi ako gumaling. Laki na ng gastos sa ospital. Kung anong ECG kinabit sa akin kasi parang sa heart. So ang ginawa ko lang po is nagluya lang po ako. Sa 6 na buwan kong pagluluya po. Umaga, bago kumain, tanghali, ginawa ko lang yung tubig, yung luya. Pag hindi mo na siya yung ang luya, iba pakuluan mo siya tapos nilagay mo doon sa baso na may tubig. Kailangan pag hindi mo siya ininom, ah ilagay mo lang siya sa rep. Ilagay mo siya sa rep. Ngayon po, kasi bawal ang acid reflux, di ba? Pag bawal kumain ng baka, mga cream, mga cheese, mga spaghetti, lalo na yung mga gulay na hindi natutunaw kaagad, baka, spicy, mga spices na yung, lalo na sa mga Indian food, Arabic food yan, mga spices, grabe yan. Talagang nakaka-trigger po yon. So pag nagluluya po kayo, tinry nyo na po yung luya at start na kayo, kahit mga 3 months na po siguro straight, gagaling na kayo. Kasi ako, naramdaman ko sa mga 4 to 6 months na talagang wala na yung acid reflux ko. Pag inom ka ng luya po, pag inaraw-araw nyo nang inom ng luya yan, huwag kayo kumain ng bawal. Huwag kayo kumain ng lalo na yung gulay na hindi natutunaw, yung kangkong. Yung mga dahon na hindi natutunaw, huwag iwasan nyo po yun. So ang ginawa ko lang po, sa 6 na buwan na yun, straight, tapos konting exercise lang po. Walking, jogging, hindi naman hard na exercise, yung walking lang. So after 6 months po, ayun po, ito po resulta, nakakainom na ako ng beer, nakakainom na ako ng pontador, nakakain ako ng manghang, nakakain ako ng sibuyas, nakakain na ako ng bawang, lahat nakakain ko na. So salamat po na talagang naisip ko yung home remedy na po yun is luya lang pa talaga ang kasi ano po bakit gumagaling sa luya kasi po ang luya po gumagaling, ginagamot niya yung bituka natin kasi ang acid reflux po pag may damage yung bituka mo, yun kasi yung hindi na normal yung yung pag pag-dry ng pagkain mo, kaya yung acid na iipon. So pag may ulcer ka, nagiging active po yung acid reflux po. So kailangan yung pagalingin mo na yung gamutin mo na yung bituka bago hindi na siya mag-active yung acid reflux niya. May acid ka pero hindi na active, hindi na siya umaakyat, hindi na siya nag-trigger. So bituka lang po talaga dapat ang gamutin natin para gumaling po yung acid reflux natin po. Salamat po. 6 na buwan lang po. 6 na buwan yung pagtsatsaga sa luya. After that, wala na. Normal na po kayo. Maraming salamat po. Sana makatulong po sa inyo.